Hey guys, para sa ngayong video, ang i-unbox at review natin ay ang Realme Pad Mini. Kung naghahanap kayo ng portable na tablet, ay panoorin nyo ang video na to at baka ito nang hinahanap nyo. Bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong videos. This is Rom at ito ang Gadget Unboxing. Bago ang unboxing, ito muna ang specs ng Realme Pad Mini. 8.7 inches IPS LCD, 4GB RAM and 64GB ROM storage, LTE ready, resolution of 800 by 1340 HD, processor of Unisoc Tiger T616, 8 megapixel main camera, 5 megapixel selfie camera with micro SD slot with 3.5mm headphone jack, Bluetooth of 5.0, 6400 mAh battery, 18 watts fast charging with reverse charging. Ang official price nito ay 11,990 for 64 variant, pero maaaring bumaba ang price sa online kapag may sale. Okay, ito unboxan natin. So nice white box, simple box from Realme. So labas natin yung unboxing knife natin. Okay, so tabi mo natin yung tablet at tingnan natin yung ibang laman ng box. Nandito yung 18 watts charger na kasama. So yan. Saka yung USB Type A to Type C na cable. Okay, so tabi mo natin to. Check pa natin yung ibang laman ng box. Okay, so ito yung SIM ejector pin. Ayan, yung SIM ejector pin. And then yung paperwork. Okay, yung user manual guide. Okay, so ayun lang yung laman ng box. So balik na tayo sa tablet. Okay, balik na tayo sa Realme Pad Mini. Check na natin. Ayun. Gray ang na-order natin. May isa pang kulay, yung blue, pero hindi available. Kaya ito na lang kinuha natin. Pero nagustuhan ko yung pagka-gray niya. Kahit na budget tablet ay pa ang premium ng dating. At hindi rin siya fingerprint magnet. Ang back niya is aluminum body. Yan. Tapos yung frame niya is aluminum din. Na lalong nagpa-premium ng dating. Square type yung build niya, parang sa iPad mini ng Apple. Ayun, nagustuhan ko yung pagka-gray niya at build dahil mukhang premium kumpara sa mga budget tablet na mayroon sa market. Okay, check naman natin yung mga ports and button ng tablet. So, sa top, nandun yung 3.5mm headphone jack, yung isang speaker. Sa left, yung SIM tray. Sa right side, yung power button, yung volume control. Then, yung sa bottom, yung Type-C port, yung mic, saka yung isa pang speaker. Tapos sa front, yung 5 megapixel front camera. Then sa back, yung 8 megapixel rear camera. Ayan. Yun. Maganda yung build niya. Okay, so turn on natin tapos i-set up natin para matest natin yung tablet tapos balikan ko kayo. Ito guys, na-test natin ng ilang araw yung tablet at para sa akin na-impress ako kahit na budget processor lang yung ginamit sa tablet ay hindi naman malag at wala naman akong problema sa pag-scroll or pag-open ng mga apps. Hindi nga lang siya ganun ka-smooth katulad ng mga phones na may 90Hz at 120Hz. Pero okay na siya sa budget tablet. Yan, di ba? Yun, so okay siya. Smooth naman siya. Wala namang problema, hindi naman malag. So, pagdating sa display,
kahit na yung tablet resolution ay HD lang at hindi siya full HD, ay maganda naman display, 'di ba? So, open tayo ng ng isang Google, yan. So, okay naman yung display niya. Hindi nga lang gano'n kaganda na mga katulad ng mga full HD na cellphone or display, ay puwede na siya sa budget tablet, ayan. Kung parang kulang naman yung, parang may kulang sa'yo sa display, puwede mong baguhin yung settings sa display niya. Like kunyari ito, puwede mong i-turn on yung video display enhancement. So, ayan. Pag tinurn mo yan, mas kukulay yung screen. Tapos puwede kang baguhin mo yung color and contrast kung anong gusto mo, standard, warm, color. So, meron tayong sariling settings. So, ito yung settings na ginagamit ko, yan. Parang medyo cool. Yan, puwede mo siyang laruin yung display niya kung anong gusto mong display meron sa tablet. Ayan. So, check naman natin yung YouTube para makita nyo kung okay naman siya sa YouTube. Ayan, so ito yung itsura niya kapagka watch ka ng YouTube video. Ayun, makikita mo naman na maganda rin yung display niya, maganda siya kapag ginamit mo sa YouTube. Vibrant ng display. Tapos can play up to 1080p display. So yun, nakapag-play siya ng full HD sa YouTube. Wala siyang 4K, wala siyang 2K, pero pwede na sa budget tablet. Tapos pwede mo siyang lakihan ng ganyan. Ayan. Tapos yan, tingnan yung screen niya sa side by side. Tapos natin yung auto rotate. Ayan. Itsura niya sa side. Naapektuhan lang ng lights ko, pero okay din yung nito pagka tinignan mo sa sides. Maganda pa rin yung display niya, maganda pa rin yung screen. 'Di ba? Ayun. So, ayun yung itsura niya sa YouTube. So, check naman natin sa Netflix, sa mga video streaming apps. Okay, so sa Netflix, pwede kang mag-play dito ng ayun, so yung sa Netflix niya, okay yung Netflix dito dahil wideband level 1 na siya. Pwede kang mag-play ng HD. Yan, playback, HD. So, yun, good na good to kung manonood ka ng Netflix dito. Talagang may enjoy mo dahil maganda yung screen, malinaw, HD na yung papanoorin mo. Kaya mag-enjoy ka talaga pag manonood ka ng Netflix dito. So, play tayo ng isa para makita nyo. So, yan, di ba? Okay na okay yung Netflix niya kung gusto mong manood ng Netflix dito. Ayan. Tapos may narinig lang ako sa ibang YouTuber na hindi raw ma-search sa Google Play yung Netflix. Pero para sa akin, na-search ko naman. So yan, lumalabas siya sa Google Play. Siguro nung time na hinahanap niya yung Netflix, hindi niya pa na-update yung tablet. Kaya advice ko pagka kung sakaling kumuha kayo nitong tablet, ay update niyo muna yung update nito sa system updates para wala kayong magiging problema kapagka download kayo, nag-play kayo ng mga apps dito sa
sa tablet na 'to. Kasi kung hindi mo siya ma-update minsan may mga application na hindi mag-a-appear sa Google Play. Ayun lang. Kapag mag-e-FB ka naman dito, wala kang magiging problema, smooth yung scrolling, okay mag-social media at enjoy manood ng video dahil medyo malaking screen. Para sa akin, mas nag-e-enjoy ako mag-FB dito kumpara sa phone dahil sa mas malaking screen kasi kitang-kita mo yung details ng pictures at video dito. Kapag TikTok, ganun din naman. Enjoy din mag-TikTok dito dahil sa mas malaki ang screen niya. Ang sarap mag-scroll at mag-check ng mga TikTok dito. Walang problema, walang lag at lahat ng buttons nandun sa screen. Kaya sulit talaga mag-TikTok dito. Pagdating sa Instagram, itong itsura niya kapag mag-Instagram ka, okay na okay din at walang problema. Smooth ang scrolling at maganda manood dito at mag-like gamit ang tablet dahil medyo malaki yung screen niya. Test naman natin yung speakers niya. So play tayo ng isang song. So ayan, sagad natin. Hinaan natin medyo masyadong malakas. So ayun, okay naman yung sound nito. Dalawa yung speakers niya. Yan. Saka malakas yung sound. Hindi nga lang ganun kabuo at walang bass pero malakas siya at okay na din dahil since budget tablet naman to. Para sa akin, okay na yung sound. Okay naman yung sound. Pagdating sa camera, ito yung mga options na pwede mo gamitin sa tablet. May video, may photo, portrait, tapos may burst, filter, time-lapse, pro, panorama, slow motion. Sa video, sa rear camera niya, ay pwede kang mag-record up to 1080p, then 30 frames per second. So, ayun yung mga option. Tapos pwede mong i-turn off yung microphone habang nagre-record ka. Pwede mo i-turn off yung face detect. Okay, so sa front camera niya, pwede ka mag-record up to 720p, then 30 frames per second. Tapos ito yung mga option na pwede mong gamitin, SD. And then pwede mong i-turn off din yung microphone habang nagre-record. Then pwede mong gawing salamin yung selfie camera. Yun, tapos sa photo, pwede kang mag-zoom hanggang 10 times. Yan, pwede kang mag-zoom 10 times. Pero, masyado lang malabo. Siguro magagamit mo lang yung zoom dito up to 3 times. 2 times, pero okay pa yung 2 times. Pero pagka 3 times, ayan, medyo okay pa 3. Pero pagdating ng 4 times, medyo malabo na siya. Ayun, so, ayun, may zoom siya. Pwede rin sa front camera, may zoom din, pero hindi na ganun kalinaw. Ayun, so, mag-take tayo ng mga pictures and videos, tapos pakita ko sa inyo yung mga samples ng mga shots na nakuha ko.
video niya guys. So, mukhang okay naman. Kailangan lang ng magandang lighting para maging maganda yung video niya. Ayan. So, sa mga Zoom meetings, sa mga online meetings, pwede na to dahil malino naman. Digit naman yung video niya. Ayun. So, check nyo na lang din yung mic kung okay sa inyo yung mic, kung malakas naman yung pick up ng boses ko. Okay. So, kayo na lang mag-decide kung para sa inyo okay na yung front video niya, front camera nito. Ito naman yung rear video niya. Can shoot up to 1080p resolution. Yun. So, kayo na lang mag-decide kung para sa inyo okay na itong ganitong video. Mukhang decent naman, malinaw naman. Pero, syempre, mas maganda yung mga kuha sa mga cellphone. Pero, para sa mga online meetings, pwede na itong ganitong video para sa akin. Sa paglalaro ko naman ng Mobile Legends, nakakagulat dahil pwede mo iset ang graphics sa ultra at refresh rate to high. Okay naman ang game experience ko, smooth naman at hindi natasabol ang lag. Overall, nag-enjoy ako maglaro ng Mobile Legends dito dahil medyo malaking screen. Hindi natasabol ang lag at vibrant din ang display. Check itong game na nasave ko. Sa Call of Duty naman, graphic quality can set sa medium at frame rate ay high. Okay din maglaro ng COD dito dahil sa malaking screen, madali mo maasintay mga kalaban. Madali lang din abutin yung mga button dahil hindi naman ganun kalaki yung screen at hindi din nakakangawit dahil hindi mabigat. Kaya enjoy maglaro ng Call of Duty dito sa Realme Pad Mini. Check itong game na nasave ko din.
Ang hatol natin ay para sa akin ay nagustuhan ko 'tong tablet at approve na approve 'to ng ating channel. Una, portable ang tablet, only weighs 372 grams, a display is only 8.7 inches. Puwede mo 'to dalhin sa mga lakad mo kung gusto mo ng mas malaking display bukod sa phone mo. Pangalawa, kahit HD display ay vibrant pa din ang display. Netflix niya can play high definition kaya magandang video streaming 'to for Netflix. Tapos may 3.5 mm headphone jack at micro SD slot for expandable memory. For Realme, puwede daw ang may 1 TB micro SD dito. Tapos may dual SIM tray for 4G network na. Malaking plus 'to compare sa iPad mini 6 na medyo pricey ang price. Battery ay good din, matagal malobat. Battery can last a day for heavy usage ng tablet. Camera shots ay decent at yung speakers niya ay malakas. Magandang option 'to kung naghahanap ka ng portable tablet, kasi kung iPad mini yung isa pang option mo, iPad mini 6 ay naglalaro 'to ng 25,000 ang Wi-Fi version at 35K yung with SIM. Ito ay 11,990 lang. Tapos kung makukuha niyo ng mas mura kapag may sale, ay siguradong solve kayo sa tablet na 'to. Ang hindi ko naman nagustuhan sa Realme Pad Mini, hindi naman talaga gusto kundi wish. Ang wish ko sana, parehas na lang sana ng processor na ginamit katulad ng sa Realme Pad para mas mabilis at smooth ang tablet at may option din ng 6128 ROM. Siguradong magiging interested ng marami dito kapag ganyan ang specs ng Realme Pad Mini. Ayun lang po for today's video guys. I hope nakatulong ang video na to para makapag-decide kayo kung kukuha kayo ng Realme Pad Mini tablet. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay ma-appreciate ko kung malalike po nyo ang video at makapag-subscribe kayo sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong videos na i-upload. Kita-kita tayo ulit sa aking next video. Peace!